Birthday pala ngayon mga kababayan ng ating Pangulong BBM. BBM 66 birthday celebration mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang birthday wish, better agriculture sector in the Philippines. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos pala ay lumipad papuntang Singapore. Doon na lang siya mga kababayan magsiselebrate ng birthday. Inggit naman na yan, Mr. Maravillas, yung mga dilawan. Siyempre, manonood ng Formula 1 Grand Prix yung ating Pangulong Bongbong. Galitin na natin kasi yun man talaga yung sasabihin ng mga critics. Pag critics mo, wala mang sasabihing maganda yan. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga magagandang balita dito po sa Bagong Pilipinas. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating agrikultura. Ayos! Kamahal-mahalan niya Mr. Maravillas yung presyo ng bigas. Hindi man lang po dito sa atin yan. Ito nga yung balita ngayon. Rice price hike. Rice price spike. Offers preview of climate food disruption. May problema po talagang kinakaharap. Hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. May krisis po tayo sa pagkain. Ito yung balita mga kababayan galing sa Bangkok, Thailand. Basahin ko sa inyo para hindi kayo turo ng turo. Di ba? Sisi ng sisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi rito, Bangkok, Thailand. A 15-year high in rice prices prompted by top exporter India's restrictions on overseas sales should be a wake-up call on how climate change can disrupt food supplies. Sabi po ng mga eksperto, nirestrict po ng India yung pagbibenta ng bigas, pero yung India po nag-aral dito sa ating bansa. Di ba? Kahit yung Thailand, yung mga neighboring countries natin, sa IRI po, nag-aral kung paano mag-produce ng maraming pagkain. Inabandon po kasi ng mga dilawang administrasyon. Pinabayaan yung sektor ng agrikultura. Ngayon, turo kayo ng turo sa ating Pangulong Bongbong. 1 year pa man lang po. Tapos, pinagtatawanan ninyo yung aspiration niya na gawing 20 pesos. Ibaba sa 20 pesos yung presyo ng bigas. Saan ka mampulutin yan? Nangangarap na nga yung tao. Kayo ba may pangarap na ganon? Di ba wala? Ang pangarap lang ninyo mga dilawan, makaposisyon para makapangurap. Di ba? Hindi man ninyo naayos for more than 3 decades yung ating bansa, yung production ng pagkain. Tapos turo kayo ng turo. Then yung mga efforts ng ating Pangulong Bongbong, pinagdududahan ninyo. Imbis na tumulong kayo sa pagbubungkal ng lupa. Ito po yung balita dito. Rice prices jump 9.8% in August, backing decreases in other staples, the Food and Agriculture Organization said last week. That followed the July decision by India, which accounts for 40% of global rice exports, to ban the overseas sale of non-basmati rice. Binawal nila, nirestrict nila, kasi siyempre, bawat bansa nagpapasiguro rin ng pagkain nila. Kasi kung ibibenta nila tapos wala na silang reserve, paano naman yon? Kaya nga yung ating ginagawa po rito, yung objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya hindi pa siya umaalis as DA secretary, ay para maiput in place muna yung mga programa na dapat na maimplementa sa Department of Agriculture. Ganun po.
Meantime, na hindi pa tayo nakakapag-produce ng tamang pagkain o sufficient supply ng pagkain na inabandon ng previous administrations for more than 30 years. Nag-import-import muna po tayo. Oh. Tapos itong mga Chinese, Filipino businessmen na mga gahaman po, minamanipula pa nila yung presyo ng bigas. Kaya po napilitan yung ating Pangulong Bongbong Marcos mag-impose po, imandato yung price selling. Galit na naman yung mga nasa oposisyon. Hayaan daw lang. Yung market forces daw, hayaan lang na siyang magdikta. Hindi yung gobyerno. Hindi na maintindihan kung saan lulugar yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag inayaan mo naman, aaboso yung mga gahamang negosyante, mga Filipino-Chinese businessmen na mga swapang. Sila yung involved sa kartel. Pag umaksyon yung gobyerno, galit na naman sila. Yan ang problema po dito sa atin, hindi matimpla. So sabi rito, the government cited soaring domestic prices for the staple caused by geopolitics. Pati yung gulo sa mundo, yung giyera po, the El Nino weather pattern and extreme climatic conditions. Gaya nga po, may mga preparations tayo, mitigations na ginagawa po. Kaya po, yung birthday wish ng ating Pangulo, a better agriculture sector in the Philippines. Ayaw niyang bitawan pa yung Department of Agriculture. You see, gusto ko niya na masustain yung livelihood ng ating mga farmers dito sa ating bansa, sabi ng ating Pangulong Bongbong. So sabi niya, sana niya maging maayos na ang agrikultura at malaman na natin kung ano ba talaga ang weather. Wet season ba o dry season para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos as he turns 66 on Thursday, September 13. Mali yung sulat dito sa sa release ng PCO. PCO ba to? O tama, September 13 today, Wednesday po. Hindi Thursday. Kaya nagtanong muna ako. Dito sa mga kasama ko. Pero yung ating Pangulo, lumarga papuntang Singapore po. O, ito yung balita ng Manila Standard po. Sabi rito, President Marcos will spend his 66th birthday today in Singapore, kicking off a 5-day official trip to attend the 10th Asian Conference that will gather economic managers and business leaders in the region, as well as the finals of the Formula 1 Singapore Grand Prix 2023. So wala nang celebration po, mga kababayan. Trabaho pa rin, pero siguro siyempre may mga simple greetings din na iaalay sa ating Pangulong Bongbong, yung mga kasama niya in Singapore. And possibly, kung makipag-meeting siya sa mga sa Filipino community in Singapore, siyempre, maganda sila ng greetings, di ba? And simple salo-salo po. Hindi talaga yung party-party na gustong mangyari ng mga critics po para may babatikusin sila. At sasabihin na nagwaldas na naman niya yung Pangulong Bongbong. Di ba? Yun ang gustong marinig lagi ng mga dilawan at mga anti-Marcos forces. So sabi dito sa balita, according to the Presidential Communications Office, si President Bongbong will headline a 30-minute conversation at 3:30 p.m. mamaya during the Asia Summit hosted by the Milken Institute. So mapapanood natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Magi-guest po siya.
So it will be the first time a sitting president will address the Asia Summit that focuses on public health, environmentalism, economic policy, and globalization. Si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim pupunta rin po doon, mga kababayan, ngayon. So sabi ng PCO, ang ating Pangulo will stay in Singapore until September 17 in time for the Formula 1 Grand Prix finals, which he will attend upon the invitation of Singaporean Prime Minister Loong. Si Singaporean Manpower Minister Tan See Leng in a Facebook post wrote about the officials from different countries who were at the race. So magtatagpo-tagpo sila doon. Happy to meet various head of states, ministers, and foreign dignitaries to affirm our bilateral economic relationships and strengthen collaborations in energy cooperation, as well as exchange views on manpower policies on the sidelines of the race, sabi po ni Tan. So it will be a working visit pa rin, mga kababayan, kahit sila nasa pag-attend nitong Formula 1 Grand Prix. May masabi pa, mga critics? Siyempre naman Mr. Maravillas. Kaya nga critics. Laging may masasabi, siyempre, yung mga critics. Di pakinggan na lang natin kung ano yung sasabihin ninyo. Di ba? Baga lang gusto ninyo po itong itry, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.